Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Si Attorney Jet Marunilla, ang Assistant Commissioner at tagapagsalita po ng Bureau of Customs. Attorney Vince, good morning. Welcome to the program, sir. Good morning, Sir Pat. Una-una, manghihingi po ako ng pasensya. Nakailang reset ako nung interview natin. Okay lang, attorney, at alam namin na like what I said, nagkaroon ng papapalit ng liderato sa customs. In fact, attorney, I was there yesterday. Ako po ay nagpunta po sa opisina ng aking kaibigan, dating port collector po ng Manila, ngayon po ay Deputy Commissioner, si Sir Romeo Rosales po, attorney. Robert, CRR po. Opo. Opo, at may mga pinag-usapan kami na shinare ko na attorney. Banggitin na natin, sir. Itong problema ng pilit na pagpapasok ng mga illegal na droga gamit po ang balikbayan boxes, Attorney Jet. Iyan po ay isang malaking problema na kinakaharap ngayon ng Bureau of Customs. Di po ba, Attorney? Yes, sir. In fact, meron kaming bagong huli na naman, sir. Nasa balikbayan box na naman po. No? This is very fresh. I think yesterday po, no, nag-report yung aming mga examiners and inspectors sa Manila International Container Port, and pati na po ang ating mga kasamaan sa Philippine Drug Enforcement Agency na mukhang positive po, no? May mga methamphetamine po tayong nahuli na naman na nakatago dito sa mga shipment na balikbayan box na ipinasok po dito sa Manila International Container Port. Opo. Alam mo, Attorney, this is very important, no? Para lang po sa kaalaman ng ating mga OFWs at yung iba nating mga kababayan na nagpapadala po sa Pilipinas gamit po yung tinatawag na balikbayan boxes. Kasi po, Attorney, di po ba, siyempre, kapag nahulihan po ng droga, halimbawa, yung isang shipment, automatic yan, Attorney, kinakailangan lahat po ng laman ng container, halimbawa, halugugin nyo na po yan. Di po ba, Attorney? Baka naman may ibang droga pa kasi. May ibang kaupan na may lamang droga, Attorney. Opo, kasi ang nangyayari, sir, no, paumanhin din po sa ating mga kaibigan OFWs. Usually po, hindi lang naman isang tao ang ginagamit. Ang ginagamit po dyan, multiple na tao, no? So, para po makasiguro tayo, yun na po, ang mangyayari po dyan, agreement din naman po namin yan sa mga deconsolidators, no, na pag ganyan po, wala tayong magagawa, magpa-palletized examination tayo, no. Sabihin, isa-isa pong box, idadaan natin sa X-ray examination. Opo. Well, Opo. They have to understand, Attorney, mayroon naman pong malusutan tayo at maraming sumusubok ngayon. At alam mo, Attorney, no, sabihin ko na itong impormasyon na ito, sir. Kapo nakuha ko po doon sa opisina ni Deputy Commissioner Romeo Rosales. Itong panibagong na kumpiska nyo, na intercept nyo na droga, nakahalo daw sa gatas, Attorney, di po ba? Oo, 17% po yata, mga gano'n, no? Is milk, and then 80+% is methamphetamine. Grabe, grabe. Para lang maintindihan, alam mo, sir, kahapon nagtanong pa ako kasi medyo ignorante tayo, sir. Hindi naman ako, sir, kasi nagdodroga. So pinaliwanag sa akin nila Deputy Commissioner Rosales na siyempre kapag hinalo mo sa gatas yan, yung powdered milk, no, Attorney, kapag yung hinalo mo sa tubig yung powdered milk, natutunaw yung yung gatas, pero yung droga hindi naman. Di po ba, Attorney? Droga po, hindi. Yes po. Yes po. Lulutang po yun at ganun po nila nasisegregate yun. Ako,